Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, latest news. Nabulaga lahat, PBBM nagulantang sa matinding pasabog ni Trump. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan, ito, i-share po tayo, no? Ito po. Kasi dito sa thumbnail po natin nakalagay po PBBM positibo na. O ito mga kabayan yung sinasabi nating positibo na ha. Huwag nyo pong bibigyan ng mali siya to. Ito po yun eh. So ito po ang balita mga kababayan from DWIS News. Foreign trips ni PBBM nitong 2024 nagbunga ng mga positibong resulta ayon na po yan sa PCO. Aba, congratulations. No? Ayan mga kababayan, nagbubunga na po ng positibo ang pamamasyal ni President Bongbong Marcos Jr. Okay. Pakilatag naman po no, sa mga mainstream media. Kasi kayo naman ang may access dyan sa Malacanang. Pakilatag naman po ng mga naging positibong resulta, no? Sabi dito ng foreign trips. Hindi na ba puro pledges? Hindi na ba puro pledges lang ang nakukuha ng ating Pangulo? Meron na po bang tumupad sa kanilang mga pangako? Oh, yan. Pero teka lang. Akala ko ba nagbunga ng mga positibong resulta? Pero mga kababayan, dito naman po sa isang balitang ito, mukhang kulelat. Ang inyong pinakamalakas na alay, hindi kayo inibitahan ng inauguration nila. Ito ang balita mga kababayan mula po sa JME News. Marcos not invited to Trump's inauguration. Envoy Romualdez to attend. Si Romualdez lang daw. Para talagang si Romualdez na po talagang presidente mga kababayan. What do you think? Kita nyo na? Ibang Romualdez po ito mga ka-review natin, no? Maybe ito po si Jose Manuel Romualdez. Kaano kaya ito ni Speaker Martin Romualdez, no? Siya po yung ambassador, Philippine ambassador to the United States, si Jose Manuel Romualdez. Ayan, mga karibin natin. Akala ko ba positibo ang inyong 2024? But anyways, diba? Hindi naman to 2024, 2025 na ito. But still, no? Yan po, nung mga panahon pong hindi pa nananalo si President Trump, iyan po ang inyong parang sinasandalan, diyan po kayo, 'di ba? Diyan po kayo nakasandal sa malaking pader na yan. Pero bakit ngayon parang gusto niyong tibagin? 'Di ba? Well anyway, ano po ang inyong reaksyon about dyan? I-comment nyo lang po. At eto na nga, simulan na po natin panoorin yung video kanina. Eto na po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Si Pangulong Marcos hindi po imbitado ni Donald Trump sa kanyang inauguration. Baka magulat po kayo. Mamaya po, halos magpakamatay na po yung mga sundalo natin para para sa US tapos hindi invited. Kawawa naman. Marcos not invited to Trump's inauguration. Envoy Romualdez to attend. Ayan. So ayon po kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, no? Pangulong Marcos ay hindi po dadalo dahil hindi imbitado. Hindi po dahil busy. Hindi dahil sa may ibang lakad, no? Si Marcos po ay hindi imbitado. Ayan. Okay. Tingnan po natin baka naman may katwiran, di ba? Baka naman po may katukwiran to si yung ambassador natin. Bakit ba hindi inimbitahan? Napakalaki pong event niyan, no? Bakit kaya hindi inimbitahan? Ito, pakinggan po natin yung katwiran
Ito po ang sabi ni Romualdez. Ito po yung kung hindi ako nagkakamali, pinsan din to, no? Ni Marcos o tama, pinsan. Sabi po nung tinanong siya kung bakit hindi imbitado, as a matter of policy, no head of state is invited. Yun naman pala. Only ambassadors represented in Washington are invited. Ayun naman pala eh. No? Yun naman po pala. Kayo naman, masyado kayo nag-aalala. Nagre-react kayo kagad eh. Akala po kasi natin, isolated yung kaso. Lahat naman pala, hindi lang sa Pilipinas. So, ayan mga kabayan, at least nakaklaro, di ba? Nagre-react kayo kagad yung mga Marcos. Yun naman pala, hindi naman pala. Makinig po kayo Hindi naman pala. Ayun. Sabi po ni Romualdez, yung ating pong anong tawag dyan? Ambassador to the US. Traditionally, hindi naman po talaga nag-iimbita ng head of state. Di lusot na. Lusot na yan kung wala kaming ibang impormasyon. Sabi ko, hindi naman talaga iniimbitahan yung mga head of state. Di ba? Di lusot na sila. Ay, ganun pala. Hindi naman pala invited yung mga head of state, mga presidente, mga hari, mga prime minister, hindi po iniimbitahan. Yan. Pwede po yan. Pwede po yan na pwede po yang maniwala na tayo kung wala pong vloggers. Bakit? Kasi GMA nagbalita. So tinapos na nila na ayun naman pala, hindi naman pala invited din yung ibang head of state. Pero po may mga nagre-research na vlogger Totoo po ba na walang inimbitahan si Donald Trump? Meron po. At ang kasawian pa na inimbitahan niya po si Xi Jinping. Si Xi Jinping na talagang halos isinusukan ni Marcos. No? Yung mga policy ni Marcos, isinusumpa ng anti-China to at pro-US siya. Yung Kasi nga mga kababayan, no, hindi po pwedeng ipagpalit. Ito mag-retokan lang tayo. Aminin man natin sa hindi po talaga pwedeng ipagpalit ng Amerika ang China sa Pilipinas. Napakalaki po ng tulong ng China. Napakalaki po ng nakukuhang tulong ng Amerika coming from China. In terms of economy, makaka-review natin kung hindi lang ninyo alam, no? Ang Pilipinas, ano ang ambag sa Amerika? OFW. Yun lang naman, di ba? Ano pa? Wala, umuutang tayo sa kanila. Kaya ito po ang itatak natin sa ating mga isipan, mga kababayan. We are nothing. Philippines is nothing, di ba? Compared to China. Matalino si Trump matalino po si Trump. Kaya hindi niya po ipagpapalit, no? Yung pagkakaibigan between US and China because nagkakagamitan po sila para hindi po sila mag-away sa world economy, no? Nagkakagamitan po ang dalawa. Ang Pilipinas, no? Wala nga diba? Salimpusa nga lang ang Pilipinas Bakit pa pagbibigyan ng pansin ni Trump? Diba? Tapos yung president natin, against pa sa kanya. Diba? Parang domino effect na ito mga kababayan nang ginawa nila noon, no? Na hindi pa na nanalo si Trump. Ngayon nanalo. Wala. Butata tayong lahat. Ina-anti-China ni Marcos. Yun po ang invited. At iba pa pong mga head of state. Bakit po? Kasi po kakaiba tong inauguration daw ayon mismo sa kampo ni Trump ayon mismo sa kampo ni Trump, gusto niya talaga na lumabas sa tradisyon, no? Dati nga totoo raw na hindi talaga nag-invite ng head of state. Pero ngayon daw inimbitahan niya na ang marami. Hindi po nagpakilala pero kinumpirma po ng isa sa mga tauhan ni Donald Trump sa guesting sa TV. Na invited talaga. Marami pong head of state ang imbitado. Kasama po si Xi Jinping. Ngayon, wala pa tayong kumpirmasyon kung dadalo si Xi Jinping. Pero yun po ang napakasaklap, no? Ngayon, wag niyo nang katwiranan kasi.
Ngayon, kung pangangatwiranan nyo pa na kesyo-kesyo, talagang masasaktan lang kayo. Marami po na imbitahan tayo, Dopsy. Makikita po natin yan. Si BBM po, kumpirmadong hindi. Okay, ano po ang sinabi sa pahayag ni Donald Trump? Marami akong inimbitahan na world leaders. Dalawa po yan. Una, hindi kinikilala si BBM na world leaders. Talagang ang tingin sa atin talaga, lalo na po ng pag-upo ni BBM, talagang isa lang tayo sa mga bansang naghihikahos. No, iba kasi yung dating ni Duterte. Si Duterte kasi hindi niyo pwedeng i-deny yung kanyang presensya sa mundo. Kasi minumura niya yung mga presidente ng United States. Minumura niya yung mga Europeans. 'Di ba? Minumura niya yung ICC. Kumusta na po nga nagsasabi na parating na yung ICC noong June pa? Tapos na po 2025 na po. Kailan naman? 2026? Mag-aabang na naman yung mga fans nyo na mahuhuli na si Tatay Digong. Okay, para po sa mga hindi makaintindi, hindi po tayo miyembro ng ICC. So mga kababayan, malabo po yan, no? Sa pinapakitang suporta ng mga armed forces, ng mga retired generals, no? Dito kaya, even the active, mga karibyo natin, pinapakita ng suporta dito kay former President Duterte. Malaking gulo po yan. Malaking gulo. Hindi po papayag yan ng basta-bastang dadamputin yun lang yung tao. Na minahal po nila. Mahirap po yan, mga kababayan. Kumbaga, eto kahit I'm not a military man, but ganito po ang pagtingin ko sa ngayon. Itong mga retired natin, parang ang tingin nila ngayon kay former President Duterte is yung flag natin, no? Yung flag. Kasi they will defend whatever it takes. Yung flag natin, i-defend talaga nila yan. What does flag represent, no? Ano bang nire-representa ng flag natin, mga kababayan? Diba? Ang bansa natin, ang nire-representa niyan. Ibig sabihin, buong bansa, no, talagang malaki po ang pagsuporta dito kay former President Duterte. Kaya mahirap po ang sinasabi nyo, malaking gulo po ang sinasabi nyo, na papapasukin nyo dito yung ICC, dadamputin si former President Duterte. Kasi, bago nyo yan magawa, magre-react na po yung mga general na ito, mga kababayan. Okay? Si Tatay Digong po ay pwedeng hulihin ng ICC kung lalabas siya ng Pilipinas. Kung sakaling merong warrant of arrest, kung lalabas siya ng Pilipinas at pupunta siya sa mga member state ng ICC. Kaya tigil-tigilan nyo na yan. Okay, una po, marami daw pong inimbitahan si Donald Trump na world leader. So, ibig sabihin po niyan, hindi po kinikilala na world leader si BBM. Ikalawa, ayun na nga, hindi tayo kinikilala. Kasi sa totoo lang, dito po sa Asia, sa Southeast Asia, ang dami pong bansa. Pero tayo po yung talagang nagpapakilalang pro-US kami. Tapos hindi ka pa rin imbitado, nakakahiya. Talagang ganyan. Magalit pa kayo. Wala po tayong magagawa. Nakakahiya. So, yan po yung sinasabi ko kanina, mga kababayan. Yung dating number one ally, no? Number one kaibigan ng ating Presidente Marcos. Ngayon ay para bang iniwan sa ere, mga kababayan, no? Dahil nga pa sa hindi pag-imbita dito sa kanya, dito sa gagawing inauguration ni President Trump. Well, anyway, mga karibin natin, ano po yung reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.